Napangiti si Patricia habang nakatingin sa mga rosas na padala ng asawa sa kanya. Mula na makalipat siya sa bagong opisina, napapadalas ang pagpapadala ng mga bulaklak ni Miguel sa kanya. Madalas ngang sabihin ng mga katrabaho niya parang nasa liguan stage pa raw silang mag-asawa at ganoon din ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya araw-araw ay sinusuyo siya ng asawa, kaya't naman lalo siyang nahuhulog kay Miguel. Nalipat ang atensyon niya sa biglang pagring ng telepono sa desk niya. Kaagad siyang lumapit para sagutin ang telepono. "Hello, Castillo Enterprise." Sagot niya sa telepono. Sa wakas, narinig ko din ang boses mo. Tinig ng boses sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Patricia at kumabog ang dibdib. Kilala niya ang tinig ng lalaki sa kabilang linya. Walang iba kundi si Kevin. Hindi siya pwede magkamali. Ilang araw na rin mula nang tawagan siya ni Kevin sa cellphone niya at agad binlock ang numero nito. Marami pang sumunod na tawag na hindi pamilyar sa kanya ang numero, kaya naman hindi niya sinasagot. Tapos na sila ni Kevin. Wala na itong babalikan pa sa kanya. May asawa na siya at si Miguel iyon at mahal niya ang asawa niya. Masaya na siya sa piling ni Miguel kung bakit bigla ng pagpaparamdam ni Kevin sa kanya ay wala siyang ideya. "Patricia, tumawag ako para i-congrats ka. Alam kong ikaw ang vice president sa kumpanya ninyo." Wika pa ni Kevin. Tahimik lang siya nakikinig dito. Kung saan ito nalaman ng pagiging vice president niya ay hindi niya alam. "What do you want, Kevin?" Matigas sa tanong niya. "I miss you, Patricia." "Stop it, Kevin. Tapos na tayo. Huwag mo na akong tawagan pa." "I know kasal ka na sa lalaking Montefalcon." "Yes, kaya tigilan mo ng pagtawag-tawag mo sa akin." Sagot niya at mabilis na ibinaba ang telepono. "Bakit siya bumalik?" Tanong niya at tumilaw ang cellphone. Text mula sa number lang. "I still love you, Patricia, and I want you back. I love you, babe, and I miss you." Naihagis ng dalaga ang cellphone nang mabasa ang text message ni Kevin sa kanya. Kinilabutan siya nang mabasa niya iyon. "Masaya na ako kay Miguel at mahal ko si Miguel." Bulong niya at sinilapan ng mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Pinagmasdan niya ang mga bulaklak para mapakalma ang sarili. Ewan niya pero nakaramdam siya ng takot sa biglang pagsulpot ni Kevin. Natatakot siya baka gumawa ito ng ikasisira ng pagsasama nila ni Miguel. Anong gagawin ko? Sasabihin ba niya sa asawa? Hindi kaya magagalit sa kanya si Miguel kapag sinabi niya? Takot na tanong niya sa kanyang sarili. "I'll talk to him." Bulong niya at mabilis na nilampot ang cellphone at bag. Pupuntahan niya ang asawa. Kailangan pag-usapan nila ang tungkol kay Kevin. Hindi siya OA lang pero kailangan gumawa na siya ng paraan para matigil na si Kevin sa panggugulo sa kanya. Nagpahatid siya sa driver ng daddy niya sa Montefalcon condo. Alam niyang naroon ang asawa ngayon, kaya doon niya ito pupuntahan. Pagdating doon, dumiretso siya sa opisina ng asawa. Nakita niya ang gulat sa mukha ng sekretary ng asawa. "Hi!" Bati niya rito at nagtuloy sa may pintuan. Napatayo pang sekretarya. Ewan niya kung nais ba siyang pigilan o ano. "Miguel!" Tawag niya sa asawa pagbukas ng pintuan. Natigilan siya at kumunot ang noon nang makita si Andrea na nakaupo sa ibabaw ng mesa ni Miguel. Habang nakaupo naman sa swivel chair ang asawa, parehong nalipat sa kanyang atensyon ng dalawa. Pinaglipat-lipat niya ang mata sa asawa na medyo gulat pa sa biglang pagpasok niya at si Andrea naman na nakangiti. Ngiting nang aasar syempre. "I want to talk to my husband. Can you leave the room, Andrea?" Matigas sa sabi niya. Hindi yun pakiusap, kundi isang utos mula sa kanya. "May importante pa kaming pinag-uusapan ni Miguel. Maghintay ka na lang muna sa labas." Lakas loob pa ang sagot ni Andrea sa kanya. Wala siya sa mood ngayon at kung magmamatigas si Andrea, kakalad ka rin niya ito palabas ng opisina. Nasampal niya ito nang huli ng nagkasagutan at di siya magdadalawang isip na sampalin itong muli. Lalo na tila ito linta kung makadikit sa asawa niya. Kung tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan ng mga ito, bakit kailangan pa nitong maupo sa ibabaw ng mesa ng asawa? Samantalang may upuan naman sa gilid ng mesa. Style lang pang-aakit ni Andrea. Bulok at lumang style na. "Patricia," tawag sa kanya ni Miguel. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at naglakad palapit sa kanitatayuan niya. Nakita niyang umikot ang mga mata ni Andrea sa ginawang paglapit sa kanya ng asawa. Natural lang nalapitan siya ni Miguel dahil asawa siya nito. "I want to talk to you, Miguel," sabi niya sa asawa nang makalapit sa kanya. "May problema ba?" Nag-aalalang tanong ng asawa sa kanya. "Yes, and we need to talk now." Matigas sa sagot niya at sinulyapan si Andrea na ngayon ay nakaharap na sa kanila. Nakataas ang kilay at nakahalokip-kip ang mga braso sa dibdib nito. Mukhang may problema si Mrs. Montefalcon na. Napasugod pa dito. Baka naman binitin mo, Miguel.
Wika ni Andrea na nakikisawsaw sa usapan nila ng asawa. Andrea! Saway ni Miguel sa babae. Tulad niya hindi rin nagustuhan ng asawa ang sinabi ni Andrea. Inis siyang umakbang palapit kay Andrea. Sinubukan siyang pigilan ng asawa pero tinabig niya ang kamay ni Miguel na pumigil sa braso niya para lapitan ang babae. Wala ako sa mood ngayon at kung magmamatigas ka di ka palalabas ng opisina ng asawa ko ngayon, believe me Andrea, kakalad ka rin kita palabas dito. Mariing banta niya kay Andrea. Nakita niyang natakot ito sa banta niya. Get out Andrea, now! Maring utos niya sa inis na nararamdaman. Childish. Narinig niyang bulong ni Andrea sa kanya. Hindi na lamang niya pinansin pa. Ang mahalagay lalabas na ito ng opisina ng asawa niya. Lumakad si Andrea at huminto sa tapat ni Miguel na nanatiling nakatayo at wala itong ekspresyon sa mukha. Kung galit ito o ano ay hindi niya mahulaan. Pagsabihin mo ang asawa mong masyadong childish. Narinig niyang sabi ni Andrea sa asawa bago padabog na lumabas ng pinto ang babae. Humugot si Patricia ng malalim na paghinga para pakalmahin ang sarili. Inis siyang lumapit sa opisina dahil kay Kevin. Pagdating naman niya sa opisina ng asawa, madadata naman si Andrea na kausap ang asawa niya na lalo niyang ikinainis at iritang-irita na siya. Anong ginagawa ni Andrea dito, Miguel? Taas kilay na tanong niya sa asawa. May pinag-uusapan lang kami about sa trabaho. Sagot ng asawa at humakbang palapit sa kanya. Umatras siya. Bakit kailangan pang nakaupo siya sa mesa mo? Patuloy niya. Huminto ang asawa sa paglapit sa kanya, kaya naman huminto din siya sa pag-atras. It's not what you think, Patricia. Ang pinag-uusapan namin is about sa trabaho and nothing else. Bagot na sagot ni Miguel sa kanya. Humugot siya ng malalim paghinga. Alam naman niyang si Andrea ang lapit ng lapit sa asawa niya. Baka nga tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan ng dalawa at paranoid lamang siya. Isa pa'y may tiwala siya sa asawa niya na hindi ito gagawa ng ikakasira ng pagsasama nila. Sinulipan niya si Miguel. Sinusukat niya sa mga mata kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. May problema ba, Patricia? Tanong ng asawa sa kanya makalipas ang ilang segundong pananahimik niya. Miguel, simula niya. Kailangan niyang sabihin sa asawang pangungulit ni Kevin sa kanya. Baka sa sunod bigla na nang bubulaga sa harapan niya si Kevin. She needs her husband protection sa pagbabalik at panggugulo ni Kevin sa kanya. What is it, Patricia? Pag-aalala sa tono ni Miguel at humakmang ito palapit sa kanya. About Kevin. Sagot niya at nahinto sa paglapit ng asawa. Nakita niya ang biglang pagbalasik ng gwapong mukha ng asawa nang marinig ang pangalan ni Kevin. What did he do? Matigas sa tanong nito. Nahalata ang galit sa paggalaw ng panga nito. He called me. Kaya ako napasugo dito para sabihin sa'yo, Miguel. This past few days nakatanggap ako ng tawag mula kay Kevin. Patuloy niya. Nakita niya ang pagkulot sa noo ng asawa. Past few days? At ngayon mo pa lamang sasabihin sa akin. May himig galit at tanong ni Miguel sa kanya. I'm sorry. Agad niyang hingi ng paumanhin. Ayaw niyang magalit si Miguel sa kanya. Mariing napapikit ng mga mata si Miguel. Tila pinapakalmang sarili. Alam niyang may mali sa ginawa niya. Kung sa unang tawag pa lang ni Kevin inagsabi na siya sa asawa, di sana nagawa nila talaga ng paraan. Hindi ngayon kung kailan natatakot na siya. Anong sinabi niya? Nag-atabilis siyang sagutin ang tanong ng asawa. Tell me, Patricia, kung anong sinabi niya. Well, i-congratulate me sa pagiging vice president ko. I'm not sure kung kanina nalaman ni Kevin ang bagay na yun. Ano pa? Agad na tanong nito sa kanya. He said he wants me back and he misses me. Amin niya sa asawa. Miguel, natatakot ako. Amin niya. Di naman kasi ang totoo. Natatakot siya na baka kung anong gawin ni Kevin sa kanya. Lalo na't hindi naman niya kasama ang asawa 24/7. Bumuntong hininga si Miguel at lumapit sa kanya. Hinawakan siya sa kamay. I will fix this. Huwag kang matakot. I will protect you no matter what. I won't let him go near you. Seryosong sabi nito. Don't be afraid, sweetheart. No one can hurt you. No one, he said. Thank you. Pasalamat niya tinikit ang katawan sa asawa. Agad naman siyang niyakap ng asawa na mahigpit at tinalikan sa ulo. Kanina pa si Miguel sa loob ng kotse. Hinihintay ang paglabas ni Kevin sa pasugalan. Hindi niya mapapalampas ang sumbong ng asawa sa kanya. Kailangan na niyang turuan ng leksyon ng lalaking iyon para tigilan ang asawa niya. Wala ring karapatan ng Kevin ito para madikit sa pangalan ni Patricia, pati na rin sa pangalan niya. Hindi niya inaasahang isang buwan pa lamang ay babalik na kagad ang San Andres si Kevin. Baka naubos na nito ang 5 milyon at balak siyang perahan muli.
Hindi na siya maglalabas pa ng pera. Wala na itong makukuha pa sa kanya. Sigurado na siyang mahal siya ni Patricia. Mabilis siya bumaba ng kotse na makitang lumabas si Kevin. Sinipa pa nito ang basurahan sa labas. Mukhang talo ito at mainit ang ulo. Lumapit siya kay Kevin at agad hinila ito sa damit. Nanlalaki ang mga mata nito na makilala siya. Mr. Montefalcon. Sambit nitong hindi maitago ang takot sa tinig. Ako nga. Alam mo na siguro kung bakit ako narito, hindi ba? Tanong niya rito habang pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak niya. Layuan mo si Patricia. Wag na wag mo siyang guguluhin pa. Matigas sa banta niya rito. Gumisi ito. Ngising nakakaloko. Tila nawala ang takot nito sa kanya. Binayaran mo ako ng 5 milyon para lang makuha mo si Patricia. Ganun ka na ba kadesperada, Mr. Montefalcon? At kailangan mo pang gumamit ng pera para lang makuha mo isang babaeng galing na sa akin. Nakangising sabi nito. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Kevin, kaya humigpit lalo ang hawak nito sa damit nito. Halos umata nga ito mula sa lupa. Hindi mo siya naging babae. Matigas sa sagot niya. Gumisi ito. So, nakuha mo na si Patricia? Nalaman mong wala pa siyang karanasan. Nakangisi pa rin ito. Tumigil ka. Matigas sa sabi ni Miguel at lalong humigpit ang hawak sa damit nito. Wala itong karapatang bastusin si Patricia. Maswerte ka kung maagang bumigay si Patricia. Dahil sa akin di siya mamigay. Baka dahil wala akong milyon katulad mo. Wika pa nito. Tumigil ka. Mariing sabi niya dito. Pera lang ni Patricia ang habol ko sa kanya noon. But now, hindi na. Nagbago na. Seryosong sagot nito. Kumunot ang noon ni Miguel habang nakatitig dito. I realized na hindi lamang 5 milyon ang halaga ni Patricia. She is worth more than that. Nakangising patuloy pa nito. Kay Patricia ng Castillo Enterprise. Ang matagal ko nang hinihintay na mapa sa kanya. Sa tingin mo, mababawi mo pa si Patricia sa akin? Sa tingin mo, bibigyan pa kita ng pagkakataong makalapit sa asawa ko. Mariing sabi ni Miguel. I am his first boyfriend, baka nakakalimutan mo. 1 taon din pinagsamahan namin ni Patricia at alam ko kung anong kahinaan niya. Matapang na sagot nito. Leave her alone. I am Miguel Montefalcon. You know I can do anything para lang mawala ka. Lumaban ka ng patas, Mr. Montefalcon. Tingnan natin kung ikaw pa rin ang pipili ni Patricia sa huli. Hamon nito sa kanya. Ang kapal din naman ang mukha mo. Mura niya at basta lang binitawan ito. Napasadsad ito sa semento. Leave my wife alone. Matigas sa sabi niya. Nais niyang suntukin si Kevin pero pinigilan niya ang sarili. Hindi siya dapat nagpapakababa sa lalaking tulad lamang nito. Nagpupuyo siya sa galit na bumalik sa kotse niya. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong galit buong buhay niya. Hindi niya hahayaan ang lalaking ito na makalapit pa muli sa asawa niya. Hindi na. Nagtungo siya sa M-bar. Kailangan niya ng alak para pakalmahin ang sarili. Sir, nasa loob po si Ma'am Patricia. Salubong ng staff sa kanya. Tumayo siya agad nagtungo sa office niya. Hindi siya nakapag-alam kay Patricia kanina. Baka hinahanap siya ng asawa. Hi, sweetheart. Nakangiting bati ni Miguel sa asawa na nakaupo sa sofa habang nagtitingin-tingin sa magazine. Agad itong nag-angat na mukha nang mapansin siya. Where have you been? Tanong ng asawa sa kanya. Lumapit siya sa asawa at agad hinalikan sa mga labi ang asawa. Napakaganda ni Patricia. Naka-crop top, blue shirt ito at short. Kitang-kita magagandang binti nito at black boots. She looked so young and free. May dinaanan lang ako. Sagot niya at naupo sa tabi ng asawa. Na-bored kasi ako sa bahay kaya pumunta na lang ako dito. Sagot ng asawa at yumakap sa kanya. Tinawagan mo sana ako para nasundo kita. Sabi ni Miguel at niyakap ang asawa. Sabay halik sa ulo nito. Mahal niya si Patricia at gagawin niya lahat para maprotektahan niya ang asawa. Hindi niya hayaang mawala pa sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya at ang babaeng nagpapago sa pananaw niya. Bago sila umuwi, nag-enjoy muna sila ng asawa sa resto bar. Nanood ng live band, kumanta at sumayaw pa silang dalawa. Nakita niya kung gaano kasi ang asawa sa ginagawa nila. I'll get you a drink. Bulong niya sa asawa na maupo sila sa isang mesa. I want lemonade. Sagot ito. Sure thing. Sagot niya. Hindi pa rin sanay sa pag-inom ng alak ang asawa. Nagustuhan naman niya yon dahil baka kapag wala siya ay uminom ito at di mahandal ang alak. Mula sa minibar, sinulyapan niya si Patricia na nakaupo habang nanonood sa mga banda sa stage. Napangiti siya habang pinagmamasa ng asawang napakaganda. Kumunot ang noo niya nang mapansin ng dalawang lalaki, papalapit sa kinauupuan ng asawa niya. Halata sa lakad namang itong nakainom na mga ito.
At normal na sa mga ganitong lugar ang may nababastos sa babae, pero hindi ang asawa niya. Tumigas ang mukha niya at mabilis na naglakad pabalik sa kinauupuan ng asawa. May problema ba? Matigas sa tanong niya na makalapit na at agad hinawakan sa balikat ang asawa niya. Niyayang tumayo ito mula sa pagkakaupo. Umupo kasi sa bakanting upuan ng dalawang lalaki. Pare, kakausapin lang namin. Sabi ng isang lalaking agad pumigil sa kamay ni Patricia na nasa mesa. Mabilis naman niyang tinabig ang kamay nito at hinilapalayo ng konti si Patricia sa mga lalaki. Ang yabang, pare, sabi ng isa. Patulan ko kaya, sabi pa ng isa. Hindi siya marahil kilala ng dalawang lalaki. Siya man ay ngayon pa lang niya nakita ang mga ito. Mukhang dayo at bago pa lang sa resto bar niya at hindi niya hayaang gagawa ng gulo mga ito sa bar niya at talong hindi niya hayaang mabastos ang asawa niya. Sumenya sila sa bouncer para lumapit sa kanila habang nasa likod naman niyang asawa at hawak kamay. Hindi bagay sa resto bar na to mga bastos na katulad nyo. Galit na sabi ni Miguel sa dalawa. Ang yabang, pare. Parang patikim lang sa magandang dalaga, galit na. Maangas na sabi ng isang lalaki. Hindi na nakapagpigil pa si Miguel at sinuntok sa muka ang lasing na lalaki na nambabastos sa asawa niya. Napatili naman si Patricia na nasa likuran niya. Sumadsad ng lalaki sa kasama pa nitong lalaki. Akmang susuntok din ang kasama nito nang maunahan niya ng suntok. Sumadsad ang dalawa sa sahig. Natigilan ng mga tao sa paligid. Wala siyang pakialam kung siya mismo ang sangkot sa gulo sa resto bar niya. Walang pwedeng mambastos sa asawa niya. Bago pa makabangon muli ang dalawang lalaki, nakalapit na mga bouncer at tinayo ang mga ito para ilabas na. Nilingon ni Miguel ang asawa na nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Marahil nagulat niya ang asawa. Are you okay? Tanong niya kay Patricia. Tumango ito sa kanya pero nasa mga mata pa rin ang pagkagulat at takot. Let's go, sabi niya rito at hinawakan sa kamay ang asawa. Lumakad sila sa may pintuan. Paglapit doon, hinabilin sa tauhan ng mga ito ang bahala sa ng gulong mga lalaki. Patricia, tawag niya sa asawa na makalabas sa sila ng resto bar. Nilingon siya ng asawa at bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Thank you, Miguel. Thank you. Pasalamat ito sa kanya habang nakayakap na mahigpit. Tawagan mo ko pag nanggulo na naman ang lalaking yun. Bilin ni Miguel sa kanya na ihatid siya sa opisina niya. Hatid sundo siya ni Miguel sa trabaho. Sinabihan na rin siyang hindi na siya pwede magpa-drive sa driver ng daddy niya. Bilin ng asawa na kung nais itong puntahan siya, itatawagan siya nito para masundo siya. Sinabihan din siyang mag-ingat dahil nasa paligid lamang si Kevin. Pinalitan din ni Miguel ang cellphone niya para hindi na siya matawagan pa ni Kevin. Pansin niyang lahat ng ginagawa ni Miguel ay para hindi makalapit si Kevin sa kanya. Babae siya, talagang kailangan niya mag-ingat kay Kevin. Hindi tulad ni Miguel na kaya naman itong ingatan ng sarili laban kay Andrea. Sana'y maayos ng lahat para wala na silang problema pa ng asawa. Kung bakit naman kasi kung kailan masaya na sila, ay may nanggugulo pa sa pagsasama nilang mag-asawa. Isama pa nangyayari sa M-bar ni Miguel. Mula nang mabastos siya roon ay hindi na siya pinapapunta ni Miguel doon. Kaya naman madalas na babagot siya kakahintay sa asawang makauwi ng bahay. Pero dahil alam na Miguel na naghihintay siya sa pag-uwi nito, maaga itong umuwi at kung minsan di na rin pumupunta sa resto bar kung wala rin naman kailangan ng mga staffs ang asawa. May mga bisita po kayo. Bungad ang sekretary niya sa pintuan. Sino? Tanong niya. Bago pa makasagot ng sekretary, sumungaw na sa pintuan si Kevin. Hi Patricia. Nakangiting bati nito sa kanya. Sige, ako nang bahala. Sabi niya sa sekretary para hindi na lang makahalata ito. Sige po ma'am. Sagot nito at sinara na ang pintuan. Naiwan silang dalawa ni Kevin sa loob ng opisina niya. Kinakabahan siya at nais tawagan si Miguel. Yun nga lang nasa malayo ang asawa. Wow! Ang ganda ng opisina mo ah. Sabi ni Kevin habang nililibot ng mga mata nito ang kabuuan ng opisina niya. Anong ginagawa mo rito? Matigas sa tanong niya at tumayo mula sa pagkakaupo. Porke ba may asawa ka na? Hindi na kita pwedeng dalawin ha, Patricia? Tanong nito at dinampot ang wedding picture nila ni Miguel na nakapatong sa mesa niya. Ang ganda mo talaga, Patricia. At ang swerte na multifalco na ito at siyang nakauna sa iyo. Nakangising sabi pa nito. Alam niya kung anong tinutukoy nito. Umalis ka na. Matigas sa sabi niyang pilit pinatatatag ang sarili para hindi mahalata ni Kevin ang takot. I want you back, Patricia. Maraing sabi nito at sinulyapan siya. Wala akong pakialam kung isang Monte Falcon pa makalaban ko. Patuloy nito tumahak pang malapit sa kanya. Mabilis siyang umiwas. Ibang Kevin ang nakikita niya rito.
Isang Kevin na hindi niya nakita nung nakarelasyon niya pa ito. Isang Kevin na nakakatakot at tila handang gawan siya nito ng masama. Leave me alone, Kevin. Tili niya takmang tatakbo palapit sa pintuan nang mahawakan siya ni Kevin sa braso. Bitiwan mo ko. Tili niya at pilit pinabawi ang braso mula rito. Akin ka lang, Patricia. Akin! Sabi nito sabay kabig sa kanya. Bitiwan mo ko! Tili niya at buong lakas sa sinipa ito sa tuhod. Nasaktan ito kaya nakakuha siya ng pagkakataon. Malakas na itong sinampal at buong lakas sa tinulak. Nagawa naman niyang makalayo at nagtatakbo palabas ng opisina. Tumawag ka ng security! Nanginginig na utos si Patricia sa sekretarya na agad naman itong denial ang telepono. Patricia! Narinig niyang sigaw ni Kevin sa loob. Nahintakutan siya at nagtatakbo sa pasilyo. Pupunta niyang daddy niya para isumbong ang panggugulo sa kanya ni Kevin. Nang bigla siyang bumunggo sa kung ano matigas na bagay. Patricia! Nagangat siya ng mukha at nakita si Miguel, ang taong nakabunggo niya. Miguel! Bulalas niya at napayakap na mahigpit sa asawa. Hindi rin niya mapigilan ng pag-iyak sa relief na naramdaman dahil alam niyang safe na siya. Andito na ang asawa niya. Ligtas na siya mula kay Kevin. Miguel! Naiiyak na sambit ni Patricia sa pangalan ng asawa habang hindi maiwasan na maiyak sa takot. What happened? Tanong ni Miguel sa kanya at kumalas ito ng yakap. Sinuri ang mukha niyang puno ng luha. Nais niyang isumbong si Kevin sa asawa pero naunahan siya ng pag-iyak. Napahagulol siya ng iyak. Muli kinabig siya payakap ng asawa para pakalmahin. I'm here now. You are safe. Bulong ng asawa sa kanya. Tell me what happened? Muling tanong nito. Sasagot na sana siya nang mapansin na nagtatakbo ang mga security guard patungo sa opisina niya. Nakita niyang kumunot ang noo ng asawa. Andito ba si Kevin? Matigas sa tanong ng asawa. Tila nahulaan nito nangyayari. Tumango siya at nakita niya ang galit sa mukha ng asawa. Ang walang hiyang yun! Galit na sabi ng asawa at mahigpit siyang hinawakan sa kamay. Nakita nilang hawak-hawak ng mga security si Kevin. Nahintakutan siyang nagtago sa likod ng asawa at mahigpit na humawak sa braso nito. Sinulyapan siya ng asawa at mawaling bumalik kay Kevin ang tingin nito. Sandali! Pigil ni Miguel kay Kevin at isang malakas na suntok ang pinakawalan nito sa mukha ni Kevin. Muli pa sana nitong susuntukin si Kevin na mabilis niyang pinigil ang asawa. Tama na, hayaan na natin ang mga pulis. Pigil niya sa asawa. Ito na ang pangalawang beses na nakasuntok ang asawa niya dahil sa kanya. Alam niyang hindi bayolenteng tao si Miguel, pero nang dahil sa kanya napapaaway ang asawa niya. Patricia! Tawag ni Kevin sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Natakot siya ng husto kanina at dapat lang na maparusahan ito. Dalhin siya sa presinto. Maring utos ni Miguel sa mga security. Patricia, makinig ka. Napag-utusan lang ako. Sikaw ni Kevin sa kanila na umagaw ng atensyon nilang mag-asawa. Sabay ba silang napalingon kay Kevin? Lumapit si Miguel kay Kevin at hinila ang damit ito. Naparanok siya sa nakikitang galit sa mukha ni Miguel. Sino nag-utos sa'yo? Galit na galit at tanong ni Miguel kay Kevin. Huwag mo akong ipapakulong. Maaawa kayo. Sabihin ko, huwag niyo akong ipakukulong. Pagmamakaawa ni Kevin kay Miguel. Nakaramdam siya ng awa kay Kevin pero mali ang ginawa nito. Binastos siya nito sa loob mismo ng opisina niya at natakot talaga siya sa gusto nito. Sino? Sigaw ni Miguel. Napakisat pa siya sa malakas sa sigaw ng asawa. Si Andrea, sagot ni Kevin. Nagulat si Patricia sa narinig at natutop ang sariling bibig nang malamang si Andrea nag-utos kay Kevin na guluhin siya. Paano mo nagawa to, Andrea? Mura ni Miguel at sinabihang dalhin pa rin sa presinto si Kevin. Patricia, wag mo akong ipakulong. Sumunod lamang ako sa utos si Andrea. Kailangan ko ng pera kaya ako pumayag. Paliwanag ni Kevin. Tumigil ka na. Dalhin niyo na yan. Utos ni Miguel. Habang nanatili siyang walang kibos sa nalaman. Ganoon na ba kagalit sa kanya si Andrea at nagawa nitong utusang manggulo si Kevin sa bahay nila ni Miguel? Tanong niya sa sarili. Are you okay? Nag-aalala lang tanong ng asawa sa kanya. Tumango siya. Let's go. Anyaya nito tinawakan lang siya. Isa pa natakot siyang mahiwalay sa asawa ngayon. Baka bumalik si Kevin at gawan siya na masama o di kayo magpadala ng ibang tao si Andrea para saktan siya. Sumakay sila sa kotse ng asawa. Bago pinandar ang kotse may tinawagan mo ng asawa na abogado nito na siyang haharap sa kasong isasampa kay Kevin. Nais niyang maawa kay Kevin pero dapat lang na makulong ito para magtanda na ito. Para tigilan na rin ang panggulo nito sa kanya. Palaisipan ngayon sa kanya kung paano nalaman ni Andrea ang tungkol kay Kevin.
kung paano nagkakilala ang dalawa at nagsabwatan para guluhin ang pagsasama nila ni Miguel. "Are you okay?" Tanong ng asawa sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Ilang beses na bang natanong ng asawa kung okay siya? "I'm okay," sagot niya sa asawa at ngumiti kahit papaano. "Hindi ka na magugulo pa ni Kevin. Sisiguraduhin ko magdadala na yun sa kulungan," sabi ng asawa at hinalikan siya sa kamay. "Thank you," pasalamat niya. "May ginawa ba siya sa'yo kanina? Nakita kita, takot na takot ka." "Nagtatakbo ako bago pa niya ako magawa ng masama," sagot niya sa asawa. Napansin niya ang pagtigas ng panga nito. "You are so brave, sweetheart," sabi nito at kinabig siya payakap. Gumanti siya na mahigpit na yakap sa asawa. Ano kaya ang gagawin ni Miguel para matapos ang gulo na dumarating sa buhay nila mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang part 14 ng ating kwento. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po and God bless!